Yan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid and welcome po muli sa ating nightlight dito po sa 20th. I hope you're doing great mga kapatid and bagamat sa hindi po natin magandang panahon ay sana po wag po tayong labas ng labas ano po or kung saan po at maging safe po tayo sa ating pong mga kinalalagyan. Ano po, ayan, magandang gabi po sa ating mga kasama sa live po ngayon. Magandang gabi po kay Sister Ruth, yan, kay Mama. Brother Kaiser, magandang gabi. Kay Nanay Luz, magandang gabi po. Brother Salvador, good evening po. Kay Sister Heidi, magandang gabi. At sa 15 more viewers pa po natin, magandang gabi po sa inyong lahat. And bago tayo magsimula, makapag-aral ng salita ng Panginoon, pwedeng-pwede nating ibahagi, i-share yung ating pong live po ngayon. Press nyo lang po yung share button. Dito po ata sa kanan ko. Ayan, dito. Ayan. Nandyan po ata yung share button. At sana po maibahagi po natin ang ating live sa gabi po na ito. At hindi lamang po natin mabahagi, kundi makasama din po namin kayo hanggang matapos po natin yung pag-aaral po natin sa gabi po na ito. Dahil po napakaganda ng mga sinisiris natin, especially in the book of Nehemiah, yung leadership. Ano po? So, kamusta po kayo mga kapatid? Kamusta po ang inyo pong buong araw ngayon? Halos isang linggo po tayong walang pasok. Sana po naka-recover na po yung iba mula sa pagod, stress, pero yung iba meron po mga pasok, kagaya po ni Sister Jai, may pasok si Jai. May pasok ka ba, Sister Jai? Ayan, kay Brother Bien, Nanay Tess, magandang gabi po. Ganon din po kay Brother Dedicatoria, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po? So, I hope you are all safe. Ano po? And sana po ay naka-ready po ang inyo pong mga Bible, inyo pong mga notes, highlighter. Sana po ugaliin natin meron tayong laging bit-bit na Bible every time we are studying the Word of God. Kung meron man pong Bible app, okay lang po. Wala pong problema. Just don't be distracted sa mga notification ng inyo pong cellphone. Pero kung if you want less distraction, bitbitin po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ating pong pag-aaral. Good evening po, Sister Beth. Yan, Sister Beth Pangan, magandang gabi po. Ganon din po sa inyo pong buong family. Baka kasama nyo po dyan sila Timarichu, yan, sila Sam, magandang gabi po. At sila JR, yan, magandang gabi rin po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nakakapanood po ngayon, continue to like and share. Mag-comment po sa ating live ng inyo po mga prayer request, Thanksgiving. Wala po kayong mahihiya na isama po yan, mag-comment dahil po yan ay ipapanalangin po natin mamaya sa ating pong closing prayer. Sige po mga kapatid, to officially start ang ating pong nightlight, let's bow down our heads and let's pray. Lord God na makapangyarihan sa lahat, we praise you, we glorify you dahil po sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you Lord God dahil po patuloy niyo po kami iniingatan, pinagkakalooban ng pagpapalat, pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Lord God, ang aming hiling at dalangin po ngayon na sana Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, gabay ng banal na Espiritu upang maunawaan namin na inyong mga banal na salita. Panginoon, patawarin niyo po kami kung meron man po kami mga nagawa at naisip, mga nasabing mga mali, Lord God, sa aming kapwa, sa aming mga taong nakapaligid po sa amin. Panginoong Diyos, para po maging malinis kami, karapat-dapat kami sa inyo pong banal na harapan. Panginoon, nawa ang mga matututunan po namin sa gabi pong ito ay magamit namin sa paglilingkod namin sa inyo. At Lord God, ito po ay makadagdag sa aming pananampalataya, pagkalalim ng relasyon sa inyo pong dakilang pangalan. Panginoong Diyos, maraming salamat. Let your will be done and be with us, Panginoon, sa gabi po na ito. Ito po aming samadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan, sige po. Magandang gabi po, Sister Beng at Brother John Vargas at kay Brother Harvey na din. Magandang gabi po sa inyong lahat. Last week, napag-usapan po natin with Brother Gardy, it's about opposition. Papaano po nagkaroon ng pagharap si Nehemiah sa mga opposition sa kanya pong paglilid sa Israelites. Ngayon, ito pong panibagong pag-uusapan po natin ay napakagandang paalala din po sa atin because tayo pong lahat ay humaharap sa kalaban. Meron tayong kinakalaban po ngayon and again, we are reminded that we are not having our battles physically but we have our battles spiritually. Magandang gabi po, Brother Noel. Yan, good evening po. Welcome po muli sa ating nightlight. I hope kayo po ay nandyan ngayon sa ating pong live at nakakapanood sa ating pong live stream. So yun po, ito po yung panibagong natin pag-uusapan ay pinamagatan po nating building and battling. It is how God's people face the enemy. Tayo pong lahat ay nagbubuo at tayo pong lahat ay magkakaroon ng laban
sa ating pong mga buhay. Ngayon, paano natin to gagawin? Kasi sa buhay po ni Nehemiah, they were having this fight. They were rebuilding the walls of Jerusalem, pero lumalaban din po sila simultaneously. And ito rin po yung nangyayari po sa panahon po natin ngayon. Amen po? May mga problema tayo, tapos meron pa tayong kinakalaban na mga gawa ni Satanas. Ano po, kaya ang hirap din po mabuhay sa panahon po natin ngayon. Ano? Ang dami nating problema, patong-patong. Problema tayo sa family, problema sa paaralan, sa trabaho, problema pa sa gobyerno na meron po tayo, problema pa sa mga nangyayari po sa paligid po natin. So, ang dami na po nangyayari sa buhay po natin. And we are not just having these problems, but meron din tayong kalaban spiritually. Kasi po, yung mga decision making natin, ito po yung mga influence minsan ng kalaban po sa atin na minsan hindi nagiging maganda yung pong mga nagiging desisyon natin. And tonight, ito po yung pag-uusapan natin. How can we serve God simultaneously while we are facing problems and meron tayong kinakalaban sa ating pong buhay na wala pong iba dito kundi po yung gawa ng kalaban. Kaya mga kapatid, yan, magandang gabi po Brother Jean and kay Sister Nilda, good evening po. At kay Sister Mary Jean Picardo, good evening po sa inyong lahat. Ganon din po kay Sister Monique. Yan, sa inyo pong buong family, Brother Joel, I hope nakakapanood po kayo ng ating pong nightlight. Meron po 3 bagay na matututunan po tayo dito po sa pagharap natin sa walls po na ito. Ano? Sabi po dito ay number 1, they rebuilt the walls while guarding. Ano po? Sila daw po ay nagbuo ng mga pader pero nagbabantay din sila. Ito po yung verse natin. Basahin natin ano pong nangyari sa buhay po ni Nehemiah by this time. From Nehemiah chapter 4, verse 15 to 16. Mga kapatid, kung meron kayong mga banal na kasulatan, I hope buksan po natin ang pag-aralan po natin ito. Sabi po ay ganito. When our enemies heard that we were aware of their plot and that God had frustrated it, we all returned to the wall, each to our own work. From that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah. Verse 17 to 18, who were building the wall, those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. And each of the builder wore his sword at his side as he worked. But the man who sounded the trumpet stayed with me. Blessed be the reading of God's words. Mga kapatid, dito po makikita natin that they were very, parang ready sila doon po sa gawa ng pagsugod ng kalaban. Kasi if we will go back, magkakaroon tayo ng review, na yung mga kalaban po ng Jerusalem, ng Israel, sila po ay nagpa-plot na susugurin nila ito pong paggagawa ng walls po na ito para sila po ay sirain, papigilan. Kasi alam po nilang Israel is a strong country, strong nation at pinili ng Panginoon. Kaya they were using this opportunity para po sila po ay talunin. Sila ay para bang talunin or parang guluhin, sirain. Alam niyo po, ganun din yung mga kalaban po natin, mga kapatid. Napapansin niyo po ba, sa buhay ng isang Kristiyano, si Satan, lagi niya po tayong inaatake kung kailan po tayo mahina. Ano po? Hahanapin niya yung pagkakataon that you are vulnerable, that you are weak, para atakihin ka doon, and he will use certain tactics para po i-down tayo, to tempt us to do bad things, to make bad decision, rash decision. Imagine, let's go back sa time po ni Jesus. Si Jesus, siya po ay tinukso ni Satan sa ilang. Ano po yung ginawa sa kanya ng kalaban? Nagugutom siya, he fasted for 40 days. Ngayon, nagutom siya, sabi, gawin mong tinapay itong bato na ito, magpahitihulog ka dito, sambahin mo ko. Yun yung mga tukso na ginawa ni Satanas sa kanya. So tayo rin po, in the midst of our weakness, dun po sa mga pagkakataon na pwede po tayong maging mahina. Si Satan, nandyan po lagi yan, umaaligid at naghihintay ng tamang pagkakataon para po tayo ay atakihin. Pero tingnan nyo po, sa buhay po nila ni Nehemiah, even though nanghina sila doon, kasi konti lang po sila, hindi naman sila madami. Hindi rin po sila lahat soldier, pero ginawa nito ng paraan ng ating pong Panginoon. The Lord parang pinaalam sa kanila na ito yung mangyayari, and that is why they were prepared do sa mga pangyayari po. Imagine, nagbubuhat sila ng mga gamit para mag-rebuild ng wall, pero sa kabilang kamay nila, bit-bit pa rin nila yung mga sandata nila, that anytime, pwede nilang dumating yung kalaban and they are ready for that battle.
And ano pong paalala nito sa atin, mga kapatid? Ang paalala po nito sa atin that we need to be alert, but we need to continue the work as well. Bilang mga mananampalataya sa buhay po natin ngayon, kailangan alerto po tayo ngayon sa nangyayari sa paligid po natin ngayon. Alerto po ba tayo? But habang tayo ay nagiging alerto, pinagpapatuloy po ba natin yung trabaho na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? The work that was entrusted to us by God, are we continuing it? Or parang minsan, sobrang alerto na lang tayo, parang puna tayo ng puna, o parang nakikita lang natin kung ano yung nangyayari sa paligid, but we are not continuing the work na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi po rito, don't stop serving God just because the enemy whispers fear. Alam niyo po, si Satan, yan yung lagi niyang gagawin sa atin. Lagi kanyang bubulungan na dapat kang matakot, dapat kang mapaghinaan ng loob. Why? Kasi gusto niya itigil natin yung paglilingkod natin kay Lord. And sometimes, most Christians na naglilingkod kay Lord, they are stopping the ministry. They are stopping what they are doing para kay Lord. Why? Because nadadala sila ng naririnig nilang takot na nagmumula sa kalaban. Kaya mga kapatid, sa atin, this is a reminder. Don't stop serving sa ating Diyos dahil lang merong takot tayong narinig. Prone po tayo dyan, mga kapatid. Marami pong mga Kristiyano takot maglingkod kasi anong naririnig natin? Marami tayong pinaparinig sa Satanas. Ganito dyan, ito dyan, matatakot ka. Huwag mo ituloy kasi ganito, kasi ganyan. And tayo, bilis nating matakot. Ayaw na nating mag-serve kay Lord. There's an opportunity to serve God, pero hindi natin magawa kasi anong nangyayari? Napapangunahan tayo ng takot. Baka magkamali ako, baka hindi ko magawa to, baka ganyan, baka ganyan. Ang dami nating what if, ang dami nating baka. Ito yung ginagawa ni Satanas para po pigilan tayo sa paglilingkod nating lahat. Kaya mga kapatid, ito po ay paalala sa atin that don't stop serving. Paalala sa 28 viewers natin, huwag kayong titigil sa paglilingkod kahit na binubulungan tayo ng mga nakakatakot na bagay ng kalaban. Mangyayari at mangyayari po yan. Ganon din yung Israel, ganon din yung mga taong kasama ni Nehemiah na sila po ay nagre-rebuild. Anong naririnig nila? Aatakihin kayo ng kalaban habang natutulog kayo, habang nagagawa kayo, matatalo kayo, mamamatay kayo, kung ano man pong bagay. And tayo minsan, papangunahan ng takot. Kaya anong ibig sabihin po nito sa atin? Sabi dyan, when we face spiritual attacks, na mga spiritual attacks, temptation, discouragement, opposition, tandaan po natin, ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan po sa atin to have our faith defend against the enemy. Kaya po wag tayong mapanghihinaan ng loob. Marami man pong temptation sa paligid po natin. Baka ngayon marami na kayong tukso. Nakakapanood po ba kayo mabuti ng nightlight po ngayon? O baka tinutukso na kayo ng asawa, ng anak, o ng mga pangyayari sa paligid po natin? Mayroon pa tayong mga atake ng discouragement. May mga tao bang nang di-discourage sa atin? Hindi ka deserve dito, hindi mo yan dapat gawin. Baka meron tayong mga naririnig ng mga opposition. Ngayon mga kapatid, this is a reminder that God is giving us strength to move forward. Whatever your circumstances is mga kapatid, spiritual attacks ng kalaban, tandaan po natin, we can be alert at all times, but we can still continue the work na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya I hope, naintindihan po natin na kailangan nating magpatuloy at huwag po tayong mapapatinag sa paglilingkod po natin sa ating Diyos. Pangalawa, sabi po rito ay yung tinatawag nating unity and assurance. Sila po ay nagkaroon ng pagkakaisa. And mga kapatid, ito po ay mahalaga. Lalo na rin po sa iglesia na kinabibilangan po nating lahat. I hope meron kayong pagkakaisa mga kapatid. Nakikiisa din po tayong lahat. Hindi po pwedeng tayo lang. Again, lagi po natin ito na pag-uusapan pagdating po kay Nehemiah kasi po napakagandang impluensya at reminder po niya that we as Christians, kailangan po tayo ay nagkakaisa. Ano pong sabi po dito sa chapter 4 verses 19 to 20? Yan. Then I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, the work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Wherever you hear the sound of the trumpet, join us there, our God will fight for us. Amen. Alam niyo po, ang ganda na pong sinabi po ni Nehemiah dito sa verse po na ito, that pinagkakaisa niya yung Jerusalem, yung buong Israel, and then he was giving an assurance. Alam niyo po, mga tao, we want assurance. Amen po? Gusto natin ng assurance eh. Gusto natin na merong magsasabi sa atin, ligtas ka, okay ka, magiging safe ka,
He will provide, and everything else. We want assurance. Ang assurance, it lifts us up. Ano po, napapaangat yung motivation natin, your purpose. This gives us encouragement and everything else. Ano po, kaya po mahalaga ang pagkakaisa at assurance. And hindi po natin mararanasan itong parehas kung tayo pong lahat, hindi tayo involved pagdating po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at sa bahay-sambahan ng ating pong Panginoon. Ano pong reminder dito ni Lord? Ano po through Nehemiah? Sabi niya dyan, ang ginawa ni Nehemiah dito, Nehemiah's call reminded them, our God will fight for us. And ito po yung encouragement din po sa atin. Tayo po, ang Diyos ang lalaban para sa atin. Our God will fight for us. Minsan po kasi hindi natin naaalala na ang Diyos pala ang lalaban din para sa atin. Hindi natin kailangan lumaban ng tayo lang. The Lord is also fighting for us. Minsan kasi akala natin sinusolo natin lahat ng bagay, but the reality, hindi pala natin sinusolo. We are just doing the groundwork na ng mga konti, minimal na groundwork, pero si Lord yung gumagawa ng lahat. Ano po para po sa atin? Kaya this is a reminder that ang mga Kristiyano dapat nagkakaisa po tayo, and we need this assurance na ipinagkakaloob naman ng Panginoon sa atin that He will fight for us. Ipaglalaban po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang unity, it strengthens the church. When we hear reminders from God's words or from other leaders, it renews our assurance that we are not fighting alone. God Himself is with us. Kaya mga kapatid, ito po yung paalala sa atin. Sana sa church na kinabibilangan po natin, meron tayong pagkakaisa. Hindi po tayo magkakaroon ng pagkakaisa hanggat hindi po tayo nakikiisa. Ano po? Walang pagkakaisa kung hindi tayo nakikiisa. Tandaan po natin yan. Ano po? Hindi po pwedeng sasabihin lang na, sige, magkaisa kayo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan magkaisa tayo, nakikiisa po tayo dun sa bagay na yan sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, sa atin, sa church na kinabibilangan natin, if you want to have assurance, encouragement, paglaban natin sa mga nangyayari sa buhay natin, we need to be one. We need to be united. Kailangan nakikiisa po tayo dito po sa mga bagay po na ito. And lastly, dito po tayo masyadong magfo-focus sa point po na ito. Kung kanina napag-usapan po natin ang being alert and continuing the work, pagkakaisa at assurance, this time, sabi dito, yung tinatawag nating diligent work for God. Yan. Ano ba ibig sabihin ng diligent? Kasipagan. Yan. Masisipag po ba yung mga nanonood po ngayon? Kung masisipag nga po kayo, pwede po bang pa-heart ng live natin? Yan. Masipag po ba kayo mga kapatid? Sana masisipag po kayo. No? Yan, magandang gabi po kay Sister Lizelle, kay Sister Alice. Magandang gabi po. Sister Alicia pala, sorry. Yan, magandang gabi po. Yan. So, masisipag po ba kayo mga kapatid? Sister Jai, masipag ka ba? Opo daw, opo. Yan, sa mga nanonood, sa 29 viewers po natin, masipag po ba kayo? Kunyari, naririnig ko po kayo. Heart reacts po kayo dyan. Huwag po kayo mahihiya. Kung masipag po kayo, heart reacts. Kung hindi po, sad reacts. Ayan. So, yung pagiging masipag po, ito po pala yung paalala din ng Panginoon sa atin pong lahat. Basahin natin yung verse natin from verses 21 hanggang 23. So, we continue the work with half the men holding spears from the first light of dawn till the stars came out. At the time I also said to the people, have every man and his helper stay inside Jerusalem at night, so they can serve us as guards by night and as workers by day. Verse 23, neither I nor my brothers nor my men nor the guards with me took off our clothes. Each had his weapon, even when he went for water. Imagine niyo po ito. Ganito sila kasipag, mga kapatid. Ganito po kasipag yung mga kasama ni Nehemiah. And I hope ma-inherit, magaya, ma-imitate, masolusyonan din natin, masundan din po natin. Ito pong kasipagan po nila. E naniniwala po ako na itong 33 viewers po natin or more, nakasama po natin na yun, kaya rin po nating maging masipag. Amen po? Marami kasi minsan ayaw nilang maging masipag kasi nakakapagod. Pero minsan nakakapagod din pag wala tayong ginagawa. Naramdaman nyo na po ba yun? Yung parang wala kang ginagawa pero parang pagod na pagod ka. Ayan. So, mas magandang mapagod nang meron talaga tayong kinapaguran kaysa mapagod ka nang wala kang ginagawa. Ano po? Kaya dito po, tingnan natin how diligent were the people at that time. Gaano ba sila kasipag that time? Tingnan nyo po itong dalawang main points na to. Una, ganito sila kasipag. They work from sunrise to sunset. 12 hours a day.
Gaano po katagal yung working hours natin mga kapatid? Kahit night shift or day shift po tayo. 8 hours. Sa amin din po, 8 hours. Kayo po, baka po may mga minsan overtime, pag overtime, syempre, yan, meron po tayong dagdag pay, may dagdag na sahod, Pero yung mga overtime natin minsan, yun pa yung naging dahilan may sakit tayo, kaya yung sahod natin sa overtime, pambili ng gamot na lang din. So, nabaliwala, Pero dito, they work from sunrise to sunset, 12 hours a day. And they had 2 roles. Hindi lang po isa yung role nila. After nilang mag-work for 12 hours a day, sila po ay magiging guard ng city. At night and by day, they are working. This is how diligent, this is how masipag ito pong mga Israelita pagdating po sa ginagawa nila. And bakit po nila to ginagawa? Kasi parang hindi ko po alam kung makakayanan po natin, pero I hope makayanan natin yung ginagawa po nila, that they were very diligent dun sa kanila pong paglilingkod sa pagre-rebuild ng walls ng Jerusalem. So, let's ask ourselves, sabi dito, why do you think they are ready to work with diligence? Bakit nga ba, ito pong mga Israelita na ito, they are ready to work with diligence? Bakit sila nagsisipag? Nakaano naman na sila, hindi na nila kailangan i-rebuild yung Jerusalem. Bakit sila nagsisipag? Bakit nila ginagawa to? Wala naman silang makukuhang kapalit nung ginagawa po nila. Hindi sila bibigyan ng kahit ano. Wala silang parang mapapala dun sa lugar po na yun kung sila po ay magsisipag ng 12 hours a day at magbabantay pa sa gabi. Anong mapapala nila? Ito yung reason. Because they believe the mission was worth it. Protecting God's people and rebuilding His city was more important than comfort. Ngayon, ang tanong po sa atin, do you believe that our mission sa mundong ito is worth it? Kasi kung naniniwala tayo na worth it yung mission natin sa mundong ito, then hindi tayo magiging tamad because we would have this motivation that ang ginagawa ko is worth it. Hindi ako ma-appreciate ng mga tao, it's okay. I'm doing this work for the Lord. Mapagod man ako kalilingkod kay Lord, okay lang kasi worth it ito pong ginagawa po natin. Ngayon, ang tanong na lang po sa atin, bakit hindi ka pa nagsisipag para kay Lord? Kung sa tingin nating worth it yon, it's worth protecting God's people, rebuilding His city, building the kingdom of God dito sa mundo pong ito, rather than the comfort of us, gaano po tayo ka-willing? Minsan kasi hindi natin kayang i-sacrifice yung comfort natin sa paglilingkod. Ayaw nating mapagod, mapawisan, mainitan. Ayaw natin lahat, mga kapatid. Pero kapag magbe-beach tayo, pwedeng mainitan. Pwedeng mainitan, pwedeng maarawan, pag magbe-beach, pag mag-out. Pero parang bakit pag kay Lord, we can sacrifice our comfort. If we know that it is worth it, mga kapatid, let's start being diligent. Maging diligent tayo sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. And sana, magawa natin ito. And isa pang tanong, why do you think they are working so hard for 12 hours? Dagdag po yan na tanong pa sa atin. Because the answer is, they knew the urgency of the task. The enemy was near, and delaying the work would mean vulnerability. Alam niyo po, if we want to protect the future, if we want to protect your children, mga apo na mayroon po kayo, magsisipag po tayo. Di ba ganun, hindi naman ang dahilan bakit tayo nagsisipag sa trabaho? Kasi gusto nating ma-secure yung future ng family po natin. Pero alam niyo po, serving the Lord in the church, changing the community around us, yan din po ay isa pong pagpe-prepare ng future ng mga anak at pamilya po natin. Why? Yes, they are secured financially. They are secured sa education nila. But how secured are they pagdating po sa spiritual matters? Kasi aanuhin po nila ang pinakamayaman na pera sa buong mundo pong ito, pero hindi naman po yan yung magiging security nila, assurance sila pagdating sa mga atake ng kalaban. That is why the Israelites, even though they won't get anything from working for 12 hours straight, they knew the urgency of that task. And tayo rin po, lagi nating sinasabi,
Pag nagsisharing o kaya nare-realize natin, yung mundo natin chaotic, toxic, hindi na maganda. Pero bakit wala pa rin tayong ginagawa to prepare our homes dun sa mga atake ng kalaban? Bakit hindi tayo nakikiisa sa mga gawain ng church? Bakit hindi po tayo nagsaserve para kay Lord in preparation sa ating future ng family na meron po tayo? Kaya mga kapatid, sa atin din, this is a reminder na sana maging masipag po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ngayon ang tanong, kung kanina, ang tanong ko sa inyo, gaano po tayo kasipag? Ngayon ang tanong po sa atin, how diligent are we in serving the kingdom of the Lord? Gaano tayo kasipag pagdating kay Lord? Pagdating sa trabaho, masipag tayo. Lagi po ba kayong nalilate pa rin sa trabaho? O kaya naman, di ba, parang pinaglalaban natin, dinadaya pa ng iba. Ang time in ko po, 6 a.m. Pero dumating talaga siya 9 a.m., di ba? Ang lala nung 3 hours na yun, di ba? So, gaano tayo kasipag sa paglilingkod kay Lord? Lagi ba tayong pwede na yan? Okay na to? Okay na yan? Ayos na yan? Kasi kung masipag tayo pagdating sa paglilingkod natin kay Lord, dapat po meron po nangyayari po sa paglilingkod po natin sa Kanya. And sa atin po, this is a reminder for us na hindi po tayo po pwedeng tamarin pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya pagdating kay Lord, dapat lagi tayong masipag. If you have time, dapat hindi ganun. Always make time para kay Lord. Create a time para kay Lord. Hindi po pwedeng tatamarin tayo pagdating kay Lord. Dapat sisipagin tayo palagi para kay Lord. You are always doing your best para kay Lord. Kasi tingnan niyo po ito, many of us give our best at work or school, but when it comes to God's kingdom, we sometimes settle for leftovers. Sa school, todo bigay tayo, todo puyat. Pero pagdating kay Lord, huwag tayong magpuyat. Kailangan, huwag tayong pagdating kay Lord. Pero pagka sa trabaho, hindi mo na kami kasi dami kong gagawin sa trabaho, magpupuyat ako mamaya. Bakit kay Lord, hindi natin nagagawa yung mga bagay? Why does God deserve our leftovers? Pero pag nanghihingi tayo kay Lord, ayaw natin ng tira-tira. Gusto natin buong-buo yung matatanggap natin from the Lord. Pero tayo, okay lang na tira-tira lang yung ibibigay natin kay Lord. Tira-tirang lakas natin, tira-tirang boses natin, tira-tirang mga oras natin, tira-tirang mga mahilig tayo magtira-tira. So, sobrang hilig natin ng pagtitira-tira. Pagdating kay Lord, nagagalit tayo pagka hindi tayo nangyayari yung mga ganito, ganyan. Mga kapatid, sana po pagdating kay Lord, masipagan po natin. Di po pwedeng lagi na lang po tayong tinatamad pagdating kay Lord. Oras, nabibigay ba natin? Your work, your skills, talents, nabibigay po ba natin yan kay Lord? Or baka mamaya tayo na lang po laging umaasa sa binibigay ng Panginoon sa buhay po natin. Second, sabi pa po dyan, isa pang answer dito, Nehemiah's people challenge us. And this is yung challenge. If they gave everything for the wall, how much more should we give everything for Christ and His people? Sila, binigay nila yung lahat ng yon para mabuo yung wall. Ngayon ang tanong, how much more can we give para magawa natin to sa Panginoon at sa iglesia ng Panginoon na itinayo niya dito po sa mundong ito. Kaya mga kapatid, sa atin, sana mas maging masipag po tayo. Sana pagdating ng bukas, prayer breakfast, sipagan po natin. Gising tayong maga, serve tayo kay Lord. Baka matuloy po iba nating mga ministries. Sana mag-serve po tayo. Sa Sunday, sipagan din po natin. Sa trabaho, 4:00, gising ka na. Pag Sunday, 8:00 ka palang gigising. Doon ka palang mamimili ng susuotin mo. 9:00 ka aalis, 9:00 yung simula ng church. Mga kapatid, gaano ka kasipag? Kapag sa trabaho, laging prepare yung mga damit natin. Alam mo na yung susuotin pag Sunday. Kung ano na lang madampot ng linggo. Mga kapatid, sana po, pagdating kay Lord, ibahin po natin. Sana mas angat si Lord sa lahat ng bagay na ginagawa po natin. Kaya nga sabi dyan sa next slide po natin, serving God takes diligence and sacrifice, but it's worth it because what we are building, God's kingdom, and it has eternal value. Ito po lagi niyong tatandaan ng mga kapatid. Pag naglilingkod tayo, kailangan may diligence and sacrifice. Kapag naglingkod ka kay Lord pero hindi mo naramdaman na parang walang na-sacrifice sa'yo, baka hindi pala best yung nabigay mo kay Lord. And tandaan po natin, whenever we are serving the Lord, worth it po yun. Bakit?
Kasi ang binubuo natin, kingdom ng Diyos. Ano pong meron sa kingdom ng Diyos? Eternal value. Tayo nagsisipag, kagaya ng example ko kanina. Ang dami niyong overtime pero nagkasakit ka, nakaka-overtime. O saan mo gagamitin yung kinita mo sa overtime? Pagpapa-hospital, pagpapagamot. Diba? Paano kung nagsipag tayo para kay Lord? Saan natin aanihin yung mga bagay na pagdating doon sa langit na bayan na inaantay po natin? Kaya mga kapatid, kung masipag ka sa trabaho, walang problema. Masipag ka sa school, walang problema. Pero dapat mas masipag tayo pagdating kay Lord. Nakuha natin? Hindi po pwedeng masipag ka doon pero pagdating kay Lord, hindi ka masipag. No. It should be the other way around. Masipag ka kay Lord, masipag ka din doon sa mga responsibilities po natin. At mas dapat hinihigitan natin lalo na pagdating kay Lord. Kaya lagi natin tatandaan, hindi pwede na pagdating kay Lord. Kailangan the best palagi, masipag palagi, at ginagawa natin. Yun talaga bang yung pigang-piga ka na pagdating kay Lord. Ano po? Alam niyo po, not to brag, but lagi ko po itong sinasabi sa mga nakakausap ko na ako po, lahat ng alam ko, binubuhos ko talaga lahat sa church. Ano po? Lahat ng knowledge ko, lahat ng mga kaya ko at gusto kong gawin, binibigay ko yan lahat sa paglilingkod ko sa ating pong Panginoon. Why? Kasi I know, deserve to ng Panginoon eh. Hindi ko naman to magagawa kundi dahil kay Lord. Lahat ng knowledge, lahat ng talents and skills na meron ako, galing lahat yan kay Lord. So bakit ipagdadamot at hindi ko gagamitin para sa Kanya? Diba? How selfish am I pagka ginamit ko lang to just to earn money? Ano? Kasi kaya kong gawin yun eh. Ano? Pwede akong hindi na lang magpastor, pwede na lang akong gumawa ng mga bagay sa labas. Kayang-kaya kong gawin lahat yun. Ano po? But guess what? Here I am, serving the Lord with everything that I have. Again, not to brag but to inspire people, mga kapatid, na sana, kung ano, alam ko po mas marami pang mas magagaling sa akin. Pero sana po, gamitin din natin yan kay Lord. Kasi ano natin kung sobrang galing mo pero hindi mo naman ginagamit kay Lord? Hindi nagkakaroon ng eternal value yung meron po tayo. Kaya mga kapatid, sana po, kung ano pong meron tayo, gamitin natin yan lahat para kay Lord. Don't waste time para kay Lord. Ano po? Don't waste your talent, your time, na sobrang kubang-kuba ka na sa ginagawa mong pagtatrabaho pero kay Lord hindi pa rin natin magawa. Paano na? Kailan natin sisimulan yung paglilingkod kay Lord? Kapatid, I hope bigyan natin tong pagkakataon na makapaglingkod sa ating pong Panginoon. And lastly, sabi po rito, success against the enemy doesn't come from avoiding struggles but by confronting them with faith, unity and hard work for God's kingdom. Lahat po tayo gusto natin maging matagumpay sa kalaban po natin. But hindi po ito mangyayari kapag tatakbuhan lang natin yung mga atake na ito. But overcoming them with faith, unity, and hard work para sa ating Panginoon. Kaya sa gabi po na ito, mga kapatid, kung hindi ka pa nagiging masipag at naglilingkod sa Panginoon, bakit hindi pa? Simulan natin bukas. Sana po makapaglingkod tayo sa Panginoon. Makapag-serve po tayo kay Lord through our prayer breakfast. Paano yon? Sabihin natin, Brother Dave, fellowship lang naman yon. Paano kami makakapag-serve? Your presence and encouragement ay paglilingkod po natin yan sa Panginoon. Kaya I hope magkita-kita po tayo sa prayer breakfast po natin bukas. And I hope mag-start din tayo sa ministry at paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. So ilang po. And sana po naintindihan po natin yung ating pong pag-aaral sa gabi po na ito. And sana po magkaroon tayo ng mga realization, mga bagay na dapat po pala natin gawin pagdating po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya yun po, ilan lang po sa mga balita po natin bago po tayo mag-end. Sana po ay maging ligtas po ang bawat isa po sa atin. And, ayan, ako na lang ang adjust. Yeah. Okay. So, ayun po, salamat po sa mga nag-comment. Nakasama po natin sa live po ngayon. So, ilan lang po mga balita. Tuloy po natin yung prayer breakfast po natin bukas. Pero po, kung sobrang pangit po ng panahon, syempre mga kapatid, wag po tayong pumunta. Pero dito lang naman po siya gaganapin sa church. Pero kung medyo kaya naman po nating suungin ang ating panahon, we hope to see you tomorrow, 7 a.m. Sana 7 a.m. po kayo nandito. Hindi po 7 a.m. kayo gigising. Ano po? Maging masipag tayo para kay Lord.
Alam ko pong Saturday is rest day ng marami po sa atin. Pero sana magpunta pa rin po tayo sa paglilingkod natin para sa Panginoon. Kasi deserve and worth it ang lahat ng ginagawa natin kay Lord. Sunod po, CYF po natin tuloy-tuloy, but whoever lang po yung kayang pumunta. Siyempre po dahil po sa pangit na panahon po natin. And then Sunday, sana po mapag-pray natin, makalampas na po yung bagyo by Sunday, and tayo pong lahat ay maging safe na sa ulan, hangin, at pagbaha na po pwede pong maidulot po ng masamang panahon pong ito. At next week po ay meron na po tayong mga youth na speakers na mangunguna po sa atin. So sana po makapag-ready po tayo by next month. Medyo mamimiss nyo lang po kami ng bahagya, pero yan sa pagsasalita, at bibigyan po tayo ng knowledge ng ating po mga kabataan sa pangunguna po nila sa mga messages and devotions po natin. Kaya sana po mai-ready natin and maipag-pray din po natin sila that God will use them, give them knowledge and wisdom, and guide them in the Holy Spirit. Ano po? And yun lang po, meron po ba tayong mga dagdag pang balita sa oras po na ito? Baka meron po tayong mga hindi pa nabanggit. Bukas rin po pala yung ating pong board meeting right after ng prayer breakfast po natin. So we are calling every elders and deacons, mga iba po nating mga sectors na meron po silang mga ipapa-agenda, pwede nyo po yan i-message po sa amin. Sabi po ni Brother Ronald, prayer po for all sick brethren and loved ones with Sister Rowell. Sige po, sama po natin yan sa prayer. Yan, magandang gabi po. Nanay Olive, Sofia, and Tatay Romel, good evening po. Sana po ay kayo ay nasa mabubuting kalalagayan. Tagal na ata tayo hindi nagkikita, Nanay Olive. Ganon din po Sister Ruth Stewart and Brother Jack. Magandang gabi po. I hope po you're doing well. And Brother Nolly. Yan, sabi ni Brother Nolly, God bless everyone. See you tomorrow sa prayer breakfast. Amen po. See you po, Brother Nolly. Sister Ophelia, good evening po. Brother John Vargas and Sister Zen. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Sige po, meron po ba tayong mga prayer request pa bago po tayo mag-end sa ating pong nightlight? May mga birthdays po ba? Happy birthday. Sister Jai, birthday mo ulit. Dahil mo ng edad, Sister Jai. Sige po, mukhang wala na po tayong mga comments and mga prayer request. And sama na lang po natin sa prayer yung panahon at yung mga nasasalanta po ng bagyo sa oras po na ito. Tayo pong lahat po ay lumapit kay Lord sa panalangin. Let us all pray. Lord God, you are so great sa buhay po namin. And pinagpapasalamat po namin yung reminder na Bible study po namin ngayong gabi po na ito through the nightlight, na kami po ay magkaroon ng kasipagan, kami ay magkaroon ng pagkakaisa, kami ay magkaroon, Lord God, ng assurance na nagmumula po sa inyo. And we pray, Lord God, na ang bawat mga kapatid po naming nakakarinig po ng salita po ninyo sa gabi pong ito, sa iba't ibang lugar sa Olongapo o sa labas po ng Pilipinas. Panginoong Diyos, we pray na lahat po ito ay maging paalala at motivation to be diligent pagdating sa paglilingkod po namin sa inyo. Lord, deserve niyo po lahat ng ito. And sana po mas maging maayos po yung relasyon po namin sa inyo sa pamagitan po ng bagay po na to. Lord, kasama po sa prayer po namin ang mga kapatid po naming may karamdaman, kay Sister Rowella, kay Brother Romel Adriano, kay Sister Marline, Sister Esther, at sa iba pa po namin mga kapatid na patuloy pong humaharap sa mga physical sickness. Lord, haplosin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay and let them experience your power, Lord God, through the Holy Spirit. And gamitin niyo, Lord God, yung mga doktor, yung mga gamot na iniinom nila, mga taong nagmamahal sa kanila para po maging mas better, Lord God, yung kanila pong buhay. Lord, maraming salamat po. Keep us safe, Lord God, sa bagyo po na ito. Maging maayos yung kalagayan ng bawat isa. Bagamat dumaan man po siya sa Olongapo, sana, Lord God, ay maging maayos din, Lord God, yung paligid po namin at wala pong mangyari pong hindi maganda sa bawat isa. Lord, bigyan niyo rin po kami sana ng magandang panahon bukas para po magkaroon kami, makapagdaos kami, makapagsama-sama kami sa prayer breakfast dito po sa inyo pong bahay sambahan. Nawa Panginoong Diyos ay mapuno po kami ng inyong pong pagpapala at pag-iingat na galing po sa banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng kapahingaan sana sa gabi po na ito at kayo na po sana pong bahala po sa amin. Duminig at sumagot sa mga panalangin po namin ito. Pinupuri ka po namin, Panginoon, pinapasalamatan. Ito po ang aming samadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Thank you po mga kapatid. God bless po. See you po sa next Friday.